Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na grupo ng mga individual ang Angels of Death na ginagamit na panakot sa mga biktima ni Apollo Kibuloy. Tukoy na rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan sa kanila kaya inaalam na rin kung may mga nakarehistro silang mga baril. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at hindi lang natin muna maibigay kung sino itong mga to. But what is certain is totoo itong Angel of Death na maaaring ginagamit nga parang panakot doon sa mga. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang ilang individual na hinihinalang miyembro ng Angels of Death. Ang naturang grupo daw ang ginagamit ni KOJC leader Apollo Kibuloy na panakot sa kanyang mga biktima upang hindi ikwento sa iba ang umano'y pangmumolestya at pang-aabuso sa kanila ng pastor. Private army in the sense na they're taking orders from Apollo Kibuloy, definitely, kasi sila nga ang ginagamit para panakot dito sa mga batang ito. At sabi ko nga, meron silang nilabas na parang pahayag na parang yung freedom to choose and will to follow. Ang sasabihin natin na sinasabing ang binibigay sa kanila ay meron silang freedom para sumunod at gawin ang tama o mali. Pero sa isang bata, sa isang 12-year-old na kid, kahit mali yan, sa sobrang takot at indoctrination sa bata at pagbe-brainwash, sa legal na aspeto ay minor cannot give a valid consent. So kahit pa pumayag yan, bata yan, ay papasok pa rin yan sa kaso ng child molestation. Pinaiimbestigahan na rin ng PNP sa kanilang Firearms and Explosives Office kung may nakarehistrong baril sa mga natukoy na individual. May mga pangalan po tayong mga sinasabi si General Torre, so i-check nga po natin doon sa FEO kung meron nga po itong mga existing LTAP at saka kung registered yung kanilang firearms. If meron pong LTAP at registered yung kanilang mga firearms, ang una nating gagawin is to request for the revocation. Sa ngayon, 5 bagong complainant na umano'y dumanas ng pang-aabuso ni Kibuloy ang hawak ng Davao Police. 2 sa kanila ang handang gumawa ng affidavit para magamit sa pagsampa ng karagdagang kaso laban kay Kibuloy. Ayon sa mga biktima, may iba pa silang kasamahan sa loob ng KOJC compound na nais na ring lumabas, ngunit natatakot sa kanilang kaligtasan. Pinag-uusapan po ngayon yan, ma'am, yung possible rescue operation na po pwede po nating gawin dahil nga according dito sa mga biktima na nakaalis na ay marami pa silang mga kaibigan doon at mga nakasama nila doon sa ordeal nila na nandun pa sa loob at natatakot. So we are now actively coordinating po sa concerned na agencies, particularly the DSWD. Samantala, bumuo na ng Special Investigation Team ang PNP sa pangunguna ng CIDG para tukuyin at kasuhan ang mga individual na tumulong sa pagtatago ni Kibuloy. Posible raw silang maharap sa kasong obstruction of justice dahil sa pagkakanlong sa isang pugante sa batas. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.